Umaga po sa bawat isa. Pwede po bang palakpakan natin ng Panginoon ngayong umagang ito? Ayan po. Pwede po natin kamayan yung ating mga katabi sa ating upuan at batiin po natin sila ng isang pinagpalang umaga po. At sa mga nanonood naman po sa atin sa Facebook Live, welcome po to Christ to the Philippines ng Kerlan. Ayan po. Masaya po kami na makita kayo dito sa ating sambahan. Ayan po. Sa umagang ito rin po, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Heavenly Father, tunay na mabuti ka, Lord God, sa aming mga buhay. Kami po ay meron muling buhay ngayong umagang ito upang makapagpuri sa iyo, Lord, at magkasama-sama, Panginoon, upang makarinig ng iyong salita, Lord God. Patuloy na lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Gusto ka namin pong ma-encounter, Lord, sa umagang ito. At ma-enjoy po namin yung fellowship namin sa aming mga kapatid sa pananampalataya, Lord God. At patuloy na marinig namin yung iyong salita sa umagang ito. At baguhin niyo nga po kami, Lord God, sa pamamagitan ng iyong salita, Lord. Patuloy na let your Spirit speak to our spirit, O God, through your Holy Spirit nga po, Panginoon. And help us, Lord God, to have joy in our worship, Lord, sa umagang ito, Panginoon. And samahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na linisin niyo po kami, Lord God, sa aming mga pagkakamali, Lord God, sa aming mga karumihan, Lord God, na ang iyong banal na dugo, yung maglinis sa amin sa umagang ito, Lord God. Patuloy na nagpapasalamat kami sa isang week na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God, nitong nakaraang linggo, Lord. At tunay na dakila ka, Lord God, nga sa aming mga buhay at tapat ka. Salamat po, Panginoon, at sa umagang ito, ikaw lamang ang madakila sa lugar na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palakpan po muna natin ulit ang Panginoon. Yes, God. Sino po dito yung hindi pinabayaan ng Lord sa nagdaang linggo? Taas po natin yung kamay. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na totoong sapat sa araw-araw ang ating Panginoon? Amen po ba? Amen. Kaya sa umagang ito, patuloy po natin siyang papurihan sapagkat karapat-dapat siyang papurihan. Sige po, awitan po natin siya. Patuloy na awitan siya. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka, palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, yes God, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahilip pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Minsan pa natin papurihan ang ating Panginoon. Awitan natin. Oh, 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 oh. Di mangangamba, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa pangal. Pagkat naririyan ka, yes God, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, oh napakabuti, napakabuti. Ikaw ang ating pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Minsan pa ulit, ikaw ang aming pastol, ikaw ang aking
pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay sapat sa aming mga buhay, sa aming pang-araw-araw. Hindi ka nagkukulang. Totoong ikaw ang tunay na Diyos na may pag-ibig sa amin ng buong puso. Kaya patuloy ka naming papupurihan sa anumang oras, anumang pagsubok ng aming mga buhay. Kami aawit sa iyo. Awitan natin ang Panginoon. Ikaw ang ating pastol, di magkukulang. Sapat na at higit pa. Hallelujah! Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Totoo, Panginoon. At higit pa, higit pa, higit pa sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat, ikaw ang aming pastol. Ikaw ang aming pastol, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay laging sapat. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri at pagsamba, sapagkat karapat dapat ka, Lord, na papurihan sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy po namin kayong aawitan, Lord, sapagkat lagi kang tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo itong pinapakita lagi sa amin. Salamat po, Lord. Patuloy na kaming kaugnayan, Lord, at ma-encounter ka namin sa oras na ito as we sing worship to you, Lord. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon ulit. Awitin ko man, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kayang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, yes God. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, awitin natin. Awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Totoo nga po, Panginoon, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Awitin ko man, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihayag, hallelujah, kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, totoo Panginoon, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Tunay nga po na wala kang katulad, Lord, sa aming mga buhay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang pinakahigit sa lahat, Panginoon. Kaya karapat dapat, Panginoon, na Ikaw ay aming papurihan sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-ibig mo sa amin. Kaya ito kami muli, Panginoon, aawit sa'yo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, totoo Panginoon, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Salamat Panginoon, sapagkat hindi ka nagbabago, Panginoon. Sapagkat tapat ka lagi sa amin kahit hindi kami tapat, Panginoon, sa iyo. Patuloy ka naming papupurihan, Lord God, sa pamamagitan ng kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Lord. To you alone, the highest praise and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Patuloy natin pong palakpakan ng Panginoon sa umaga nito. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
praise. Yan. Patuloy po tayong manalangin sa umagang ito. Hallelujah. Father, kaisa po kami ng aming mga kapatid sa pananampalataya, sa pananalangin dito po sa mga lugar na nabanggit ngayong umaga, sa Pakistan, sa Karen border communities, and sa Laos. O Diyos, patuloy nga na nanampalataya kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong sovereignty. Alam namin na kayo po ang kikilos sa mga lugar na ito upang talagang maraming tao pa ang makakilala sa iyo at lumagana pa, Panginoon, yung mabuting balita sa mga bansang ito. And we also pray for our country, ang bansang Pilipinas na nakaranas, Panginoon, ng pagbagyo nitong mga nakaraang araw. Dalangin ko po, Panginoon, dun sa mga nasalanta nitong bagyo na sa kabila po, Panginoon, ng mga kawalan ng kanilang ari-arian, gayon din po yung ibang nawalan ng mahal sa buhay, ay tunay nga na magkaroon sila ng pag-asa at sa ganitong pagkakataon ay talagang makakilala sila sa iyo, kumapit sila sa iyo, O God, dahil wala namang iba kaming pag-asa kundi ikaw lamang sa aming mga buhay. And this time po, Lord, sa aming balita ay may nakapasok na pong muli ang isang bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility. Dalangin ko po, O Diyos, na hindi po makaepekto ng direkta itong bagyong ito sa aming bansa. Dalangin ko po, O Diyos, na despite nga po na sa balita ay makakaapekto ulit ito sa Bicol and doon din po sa Northern Luzon and even sa Visayas. Patuloy nga po, Panginoon, na alam namin na ikaw po ang may kakayahan na magpigil ng bagyo at talaga maglusaw nito. At in your will nga po, Panginoon, dalangin namin na talagang hindi po makaapekto ang bagyong ito sa bansa namin. And this morning, sa amin pong pag-aaralan ay patuloy nga na dalangin ko ang bukas na puso at bukas na isip ng bawat isa sa amin. Nang sa gayon po, tunay nga na mas maintindihan namin yung principles sa giving at ito ay mai-apply namin sa aming mga buhay. Talagang mai-accept po namin ito na totoo, O God, at talagang from now on ay talagang magiging mas tapat kami, Panginoon, sa pagmamanage ng possession na pinagkatiwala mo po sa amin. We thank you, God, and patuloy nga na ikaw yung mag-lead sa buong umagang ito. Itago mo po ako sa iyong likuran. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, nandito na po tayo sa last week. Ito na po ang huling topic para sa ating series na More Blessed to Give. But before that, ay tingnan po muna natin kung ano po yung ating mga natutunan so far doon po sa ating series. Una po, yung heavenly perspective on wealth na hinatid sa atin ni Ate Maloy. Ano po yung natutunan natin doon? Sabayan nyo nga po ako sa pagbasa. 1, God owns all your money. 2, God is the one who enables you to earn all your money. 3, God has appointed you as steward over all His possessions. Yan. Nung pangalawang Sunday naman po, ay inihatid naman sa atin ni Ate Fatima, ni Ate Rhea, ito pong preaching about 5 ways to give that please God. So, sabayan niyo po ulit ako. Ano nga po? Number 1, even in problems. 2, even in poverty. 3, beyond our ability. 4, generously and eagerly. Ayan. So last week naman po, ay natutunan naman natin yung 4 lifestyle characteristics na nire-reward ni God. Dinihatid naman po ito sa atin ni Ate Fatima. And basahin pong muli natin. Number 1, along with our gift. Number 2, number 3, and number 4. Ayan. So, ilan na pong
principles of giving yung natutunan natin. Kung pagsasama-samahin po natin yung tatlong preaching. Ilan? 12. Bilangin natin. 4, 5, 9, and 3. So, ilan po? 12. So, all in all, meron po tayong matututunan dito sa buong preaching series na 15 principle. So, ilan po yung matututunan natin today? Pinagmat. 3. Ayan. Pero bago ko po tuluyang simulan yung ating preaching, magbabahagi muna ako ng isang kwento. Ayan. Siya po si Uncle Charlie. Hindi ko po sure kung siya si Uncle Charlie. Kinuha ko po yung picture. Pero yung kwento ko ay tungkol kay Uncle Charlie. So si Uncle Charlie ay nagdiwang ng kanyang 75th birthday. Yan. At meron siyang isang napakabait na kapitbahay. At ang kapitbahay na ito ay isang piloto. So para i-treat si Uncle Charlie sa kanyang birthday, naisipan ni neighbor na isakay si Uncle Charlie for the first time sa eroplano. So first time ni Uncle Charlie sasakay na eroplano. So ito na nga, dumating na yung kanyang birthday, tapos isinakay siya nung kanyang neighbor sa isang maliit lang na eroplano. Hindi ko po alam kung anong tawag dun sa dalawahan lang. Basta maliit lang po itong eroplano. Tapos ang ginawa ni piloto, syempre, inilagay niya yung seatbelt. Tapos nagpaikot-ikot lang sila doon sa town. Yan. So sobrang saya ni Uncle Charlie kahit na first time niyang sumakay ng eroplano. So pagbaba nila, nagland na sila. Sabi ni neighbor, Uncle Charlie, mukhang ang saya mo ah. Hindi ka ba kinabahan? Sabi ni Uncle Charlie, hindi naman. Kasi hindi ko naman ibinigay yung lahat ng aking bigat sa upuan ng eroplano. Paano kaya yon? Nakaliyad kaya si Uncle Charlie? Or siguro nakataas yung isa niyang paa? So nagpagaan ba siya? Nagpagaan siya para hindi mahirapan yung piloto sa pagpapalipad ng eroplano. Sa tingin niyo po ba, may tulong po bang nagawa si Uncle Charlie? Wala. Ganun pa rin ba yung bigat niya? Ayan. Minsan, ganyan tayong magtiwala sa Diyos. Amen po? Bakit kaya? Bakit kaya ganun? Hindi naman ako nagpapagaan. Minsan, hindi natin kayang ibigay yung full weight natin sa Panginoon. Dahil, bakit? Hindi ba siya katiwa-tiwala? Hindi ba tayo 100% na nagdedepende sa Panginoon? Kaya, hindi ko ibibigay. Ayan. Balik po tayo sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Instead na ibigay natin lahat sa Kanya, we worry as if that changes anything. Kapag po ba nag-worry kayo, sino po dito nag-worry? Ayan, lahat po naman tayo ay talagang nag-worry minsan sa ating buhay. Nung nag-worry po ba kayo, may naitulong? Wala po, no? So parang itong ginawa ni Uncle Charlie, tinaas niya siguro yung isang paa niya para hindi siya masyadong mabigat. Pero wala naman yung naitulong dun sa eroplano. Kung si God ay yung eroplano, are you willing to give your 100% na bigat sa Kanya? Amen. So, kung amen, bakit po tayo nagwi-withhold ng financial na giving sa ating church? Iniisip ba natin na, tutulungan ko yung God, baka hindi niya ako ma-provide tomorrow so magtatabi na lang muna ako nitong ibibigay ko sana sa church pero
Hindi na muna. Baka hindi i-provide ng Lord yung pangangailangan ko. Is that 100% trusting? Kapag po ganun yung ating mindset. Yan. So, hindi po. Yan. So, kung tayo po ba ay nagwi-withhold ng pera, dumadami ba ng dumadami yung pera natin? Mamaya, malalaman pa po natin yung tungkol sa bagay na ito. Ito po ay sabi ng isang wise na Christian, pero hindi po binanggit yung pangalan niya. Give according to your income, lest God makes your income according to your giving. Ano ba ibig sabihin? Magbigay ka according to your income. So ito po yung napag-aralan na natin ng mga nakaraan, di ba? Na proportionate kung paano ka pinrasper ng Lord yung pagbibigay mo. So, ang basis natin, di ba, ang pinakauna natin itatry is 10%. So, 10% of your income. Pero kung hindi ito yung binibigay mo, kung less than 10%, sabi dito, God makes your income according to your giving. Sa status po ba ng pagbibigay natin ngayon, assess nyo po yung sarili nyo. Kung ganito po ang gagawin ng Panginoon, magbe-bless siya sa inyo according to your giving. Mas malaki ba ang makukuha nyo o mas maliit doon sa income po na pumapasok sa inyo? Give according to your income, lest God makes your income according to your giving. If you really believe God wants to bless you, then you will be quite generous in giving to His work. Yan, ito naman ay sinabi ni John Bunyan. Siya po ang nagsulat ng Pilgrim's Progress. Sabi niya, a man there was, and they called him mad. The more he gave, the more he had. They called him mad. Di ba pag mad, parang baliw. Kasi, merong isang tao na bigay ng bigay, pero kahit bigay siya ng bigay, mas marami pa yung meron siya. Bakit ganon? Because our logic, yung logic dito sa earth, ay iba sa logic ng Panginoon. Amen po. Isang example po ng heavenly logic. Many who are first will be last, and the last first. Kung sa perspective po natin, sa mundo, yan. Ano yung totoong naiisip nyo? Paano kayo mangunguna? Kung sa pila. Paano kayo mangunguna sa pila? Makikipag-unahan kayo, di ba? Tatakbo kayo. Minsan sa pagsakay ng jeep. Kapag kayong ang daming nakaabang tapos iisa yung jeep. Siyempre, makikipag-unahan ka. Ito yung paraan para maging first. Di ba? Pero dito sa Matthew 19:30 na sinabi ni Jesus, many who are first will be last, and the last first. Does that make sense to you? So Jesus know na lahat tayo ay merong desire na tayo yung uunahin. We want to be special. We want to be important. Yet He is saying that if we push ourselves in the front line, God will not honor that. He will not reward such selfishness. But Jesus is saying, if you are really serious about being first, ayan, ito po ang secret.
Put yourselves last and become a servant to others. Paano ka magiging first? Lagi mong papaunahin yung iba. Lagi mong iisipin yung iba. Laging hindi mo iisipin yung sarili mo. Paano ka magiging first niyan? Yan. Kasi si God, yung He will make you first, rewarding you ahead of others. Pero hindi dapat motivation mo na, ay, para maging first ako, dapat magsiserve ako. Hindi pa rin po, kasi ibig sabihin selfishness pa rin. Tinitingnan ni God yung ating puso. Pero kung genuine yung heart mo, na talagang magkaroon ng concern sa iba, at talagang unahin yung iba, then, si God, nakikita niya yung puso mo, i-honor niya yung ganoong heart, yung ganoong mindset. Now, let us see how that heavenly logic can change our lives by looking at the 3 blessings God gives to faithful stewards of His possessions. So isipin natin ha, yung introduction natin, yung logic mo, hindi yan ang logic ni God. Ngayon, ano ba yung mga 3 blessing na binibigay ni God sa mga faithful na nangangalaga, nag-iingat ng kanyang mga possessions? Yan. So we have 3 principles for today. You will have greater joy. You will experience greater closeness to God. And you will have more than you need. Tingnan natin, ba? Mas magiging masaya ka pa pala kahit magbigay. Magiging close ka pala lalo sa Lord kapag ka tayo nagbibigay. At, tinan mo yan, logic ng Lord. Pag nagbigay ng magbigay, lalo ka pang magkakaroon ng more than you need. So let's go po dun sa unang point. You will have greater joy. So sa Acts 20, verse 35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words of the Lord, the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. So siguro, common sa inyo yon. It is more blessed to give than to receive. Na hindi natin masyadong pinag-isipan. Hindi na natin masyadong ninanamnam yung it is more blessed to give than to receive. But if you look closely, ito po ay isang heavenly logic. Blessed. Alam niyo po ba yung blessed? Ang blessed po ay, ang ibig sabihin niya talaga dun sa original translation ay happy. Mas happy po yung nag-give kesa sa tumatanggap. Talaga ba? Siyempre sa mindset natin, kung sino yung nabigyan, kung sino yung madaming nakuha, siya yung masaya. Di ba? Yun yung logic dito sa mundo. Kung sinong merong marami, siya ang masaya. Pero sabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi, the Lord Jesus Himself said, mas masaya yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan. So that is the heavenly logic. So, ano pong itsura ng isang tao na namumuhay dito sa logic na ito? Sa God's logic na ito, na mas masaya kapag nagbibigay. Ayan. Makikita po natin sa Psalm 1 verse 3. Ang person na ito is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. So ang person na ito,
nade-defy niya yung kanyang surroundings. Isipin po natin kung sa isang desert. Anong tawag po sa ganito? Oasis, no? Barren yung paligid. Pero yung mga puno na malapit dito sa tubig, nananatiling buhay. Yan. So, nagiging source of life din yung mga ganyang puno. Ayan. So, syempre, kung dito sa barren land, saan pupunta yung mga hayop? Saan magne-nest yung mga ibon? Syempre, dito sa may mga puno na malalago. At ito po yung logic. For us Christians, if you are really rooted, if you really abide, talagang ang puso mo nasa Panginoon, aligned with God, kahit anong mangyari, hindi ka magkukulang. Sabi dito, hindi magwi-wither yung leaf. Lahat ng ginagawa, nagpa-prosper. Bakit? Kasi nakakonect sa source. That is heavenly logic. Basta connected ka sa source, you truly depend on God 100%, hindi ka pagkukulangin. Mananatiling malago. Hindi lang malago, kahit patuloy na maglingkod, magbigay, katulad sa kanila, magbibigay ng fruit, magbibigay ng bahay para sa mga hayop. Pero malalanta ba siya? Hindi. Dahil nakasugbong siya doon sa kanyang source, yung living water na si Jesus Christ. Yan. Meron po akong isang example kung paanong ang wealth ay hindi equals to happiness. Yan. Sino pang nakakakilala dito? Actually, hindi ko siya kilala, pero sinearch ko siya, kaya ko siya nakilala. Si Christina Onassis. Sabi niya, happiness is not based on money, and the best proof of that is our family. Kita niyo po yung nasa magazine, ang title, Poor Little Rich Girl. Sino ba tong si Christina Onassis at bakit niya sinabi itong quote na ito? She is the one of the world's wealthiest people. Ayan. Siya ay daughter of Greek billionaire Aristotle Onassis. But she grew up shy and withdrawn with very few friends to play with. So mayaman, sobrang yaman, pero shy siya, withdrawn siya sa mga tao. Kakaunti yung kanyang friends. Christina's parents divorced in 1960, precipitated by her father's affair. Within a 29-month period, Christina lost her entire immediate family. Her brother Alexander died in a plane crash in Athens in 1973 at age 24, which devastated the family. Her mother died of a suspected drug overdose in 1974, leaving Christine her $77 million estate. Her father's health deteriorated after Alexander's death, yung kanyang kapatid, and he died in March 1975. Wealthiest people in the world. In a period of 16 years, Onassis married 4 times, each ending in divorce. She entered a reckless life and struggled with her weight,
which contributed to her early death at age 37. Grabe, no? Pinakamayamang tao, isa sa pinakamayamang tao, pero napaka-tragic ng buhay. Sa tingin niyo, masaya siya? Nakalagay na nga, no? Poor little rich girl. Kaawa-awa naman na rich girl. If we trusted dun sa possessions for our happiness, then idol natin yung ating pera. Idol natin yung ating possession. Sa mga pagkakataong ito, yung mga tao na mayayaman na walang God sa kanilang buhay, nakita rin nila na hindi pala sapat yung pera para magkaroon ng masayang buhay. Pero minsan iniisip natin na yung mga mayayaman lang, yung pwedeng mag-trust sa kanilang possessions para sa happiness. Pero ang totoo, even us, kasi minsan inisip ko nga daw sa mga nakaraang preaching, buti na lang wala akong masyadong pera. Kasi hindi ako magta-trust doon sa money na yon, hindi siya magiging cause para lumayo ako sa Panginoon. Pero ang totoo lang, hindi po lang mga mayayaman ang nagkakaroon ng ganitong temptation. Kung ikaw ay naniniwala na kung magkakaroon ka ng more money, ay sasaya ka, then nagtitiwala ka rin sa iyong riches. Hindi lang yung mga mayayaman na nakadepende dun sa yaman nila. Even us. Naiisip ba natin yon? Ako lang siguro mas maganda yung kotse ko. Mas masaya siguro. Kung siguro may mas malaki lang akong bahay ngayon, or siguro kung meron lang akong sariling bahay, mas magiging masaya ako. Kung medyo mas tumaas pa sana yung sweldo ko, mas magiging masaya ako. If meron po tayong ganitong thinking, kung meron po tayong ganitong mindset, then you are trusting in your riches. Nabanggit dun sa preaching last week ni Ate Fatima, yung about kay David Goodman. So, nag-minister siya doon sa wealthiest na communities in the US. Yung wealthy people, meron silang same struggles with poor people. Kung natatandaan niyo po yung istorya. Kasi ang poor people, iniisip nila, kung meron lang akong ganito, magiging masaya ako. Pero yung wealthy people, ganun din yung problema. Pero ganito yung problema nila. Nakikita nila yung may mas maraming bahay, yung may mas malaking bahay. Kung 3 lang sana yung bahay ko. O mas malaki pa dito yung bahay ko. Siguro mas magiging masaya ako. Pero ang pinaka nagpagulat kay David Goodman ay ito. Yung mga tao, yung mga mahihirap na mga tao, iniisip nila, meron silang deep-seated feeling na kung magkakaroon lang sila ng mas maraming pera, mas magiging masaya sila. Samantalang ang mga mayayaman, doon sa kanilang quiet times, kapag ka nag-e-evaluate sila ng kanilang mga buhay, nare-realize nila, I have everything most people have, but I am not happy. Nakita niyo po yung difference? Poor people, nakatingin sila, kapag nagkaroon ako nito, magiging masaya ako. Wealthy people, nalalaman pa nila sa kanilang sarili, bakit meron ako nitong lahat? Hindi pa rin ako masaya. Ngayon, naiisip nila sa kanilang sarili, sa kanilang pag-iisip, is there something wrong with me? Yan ang tanong ng mga mayayaman, sabi ni David Goodman.
Meron ka na nga lahat eh. Lahat-lahat na nga nasa'yo. Pero, bakit hindi ka masaya? May problema ba sa akin? The answer is yes. Bakit? Anong problema? Every one of us, yan. We are made for heaven kasi. Kaya everything in this world, lahat ng makikita nyo dito, will not be enough to satisfy you. Kaya hindi tayo dapat magtiwala sa riches na nandito sa mundo. Because it will never satisfy us. And even our relationships, it will never satisfy us because we are created for heaven. He has also set eternity in the human heart. So deep inside, sa lahat ng tao, alam nilang may kulang kapag wala si Kristo sa kanilang buhay. Kaya wag po nating kainggitan yung mga tao na mayayaman. At kung tayo ay mayaman, naks, kung kayo po ay mayaman, at merong Kristo sa inyong buhay, dapat ang source po natin ng happiness, hindi yung yaman, kundi si Kristo. At dun sa atin naman na hindi masyado, konting mayaman lang. Wag po natin isipin na kung tayo ay mas magiging mayaman, tayo ay magiging masaya. There is no happiness in this world. Nandun lang ang happiness kapag ka nakaset yung ating heart kay Jesus. Yan. So, ito pong mga sinabi ko kanina, yung mga mindset ng poor and yung wealthy, iisa lang. Idol nila yung pera. So yung pera, yung nagiging barrier between them and God. Between us and God. So pupunta po tayo sa second point. Paano ba tayo magkakaroon ng greater closeness to God? Kung yung money, isa sa mga nagiging dahilan na nagiging barrier for us to really be close to God, paano natin ma-experience yung greater na closeness? Ayan. So, meron po tayong verse sa Matthew 6:19 to 21. Ito pong Matthew 6 ay part po ito ng Sermon on the Mount. So, si Jesus ang nagsasalita dito sa Matthew 6. Sabi dito ni Jesus, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal." So alam po natin kung paano mag-accumulate ng treasures dito sa earth. Tama po? Alam natin paano mag-save. Diba? Alam natin maghulog sa alkansya. Alam natin magtrabaho at i-save ito sa bangko. Alam natin kung paano mag-accumulate ng things, mag-invest, mag-store. But in verse 20, sinasabi dito, "Store up yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal." Paano? Paano po tayo mag-store up ng treasures sa heaven? Paano po? Magpagawa po kayo ng mataas na stante sa pinakatuktok ng bahay nyo. Ganun po ba yun? Paano po tayo mag-store up ng treasures sa heaven? We give our things back to Jesus. And He can place them in heaven for us. Hindi ba naman abot yung heaven ngayon eh? So ang gawin mo, bigay mo kay Jesus. Si Jesus yung mag-place doon sa storehouse sa taas. Nalaman na muna natin to nung unang preaching na lahat ng nasa atin ay sa Kanya. Everything we has is His already. So ano ibig sabihin ng giving back? Paano po tayo mag-give back?
use everything you have for God's glory. Use everything you have for God's glory. So, anong meron ka ngayon? Baka sabihin nyo, wala pa naman akong pera, kaya wala akong maibibigay sa Lord. Yan. Natatandaan niyo po yung buhay-bahay bulsa. So, if you have a bahay, kung meron kang bahay, paano mo ito gagamitin for God's glory? Gamitin po natin for ministry. Invite unbelievers, then share the gospel. Ano pa? Invite believers at ipakita natin yung hospitality natin sa kanila. Food. Kung meron kang food, paano mo ito gagamitin for God's glory? I-share. Di ba? Minsan ng Pilipino, kain po kayo. Pero sa isip, sana hindi siya makikain. Kakaunti to, para sa akin to. Pero if we use itong si food for God's glory, we are willing to share in Christ's name. Money. Paano po natin gagamitin yung ating pera for God's glory? We will give a predefined portion of what we earn to God as Paul asks us to. Jesus tells us the result. Ano yung result? Kapag daw ginamit natin yung ating mga treasures for God's glory, nag-store up tayo ng wealth sa heaven, ano mangyayari? Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Saan papunta yung heart mo? Sa treasures ba? Siyempre kay God. Kasi lahat ng treasures natin ay ginamit natin for God's glory. How possessions can master us? Pwede po tayong i-lord over ng ating possessions. Dapat daw po, yung possessions natin, ginagamit natin to serve people. Pero ang nangyayari, ginagamit natin yung people to serve possessions. Ano po kaya ibig sabihin nun? Alam niyo po ba to? Dun sa mga teens, alam niyo to? Plaka? Hindi naman po teens yung sumagot. Ito po, vinyl records. So, plaka. Yan. Ito po ay kapag ka na-scratch, napaka-sensitive daw po niyan. Kapag na-scratch, ay papangit ang tunog. So kung yung mga nakaabot ng CD, ganun din yon kapag ka may mga gas-gas, ay tumatalon-talon na yung tugtog. Kasi yung iba USB na naabutan eh. Ayan. So, meron po ditong isang kwento na ang isang tatay ay may collection nito. Mahal na mahal niya yung records niya kasi nga bawal magasgas. Meron siyang maliliit na anak. Minsan yung kanyang mga anak, hinahawakan, pinaglalaroan. Tapos, nagkakaroon siya ng sobrang galit. Galit na galit siya kapag hinahawakan ng kanyang mga anak itong kanyang plaka. Mahal na mahal niya. And then one time, kinausap siya ng kanyang asawa. Parang masyado mong mahal yung iyong mga plaka. Masyado kang nag-spend ng time dyan kesa sa mga anak mo. Mas mahal mo pa yan kesa sa amin ng mga anak mo. Sabi ng tatay. Itong tatay nga pala ay servant ng Lord. Hindi ko po alam kung pastor siya, pero leader siya ng church. Sinasabi mo sa akin yan? Ako na isang wonderful servant ni God na mas mahal ko pa yung plaka ko kesa sa inyo. Yun nga lang, deep inside sa isip niya, alam niya na totoo yung sinasabi ng kanyang asawa. Totoo yung sinasabi. So ano po yung mga bagay sa ating mga buhay na pwedeng maging vinyl records? Ano po yung mga nakakakuha ng atensyon, ng oras at pagmamahal nyo
sa inyong buhay more than doon sa dapat na relationships na binibigyan natin ng oras. So, pwedeng car, pwedeng gadgets. So, sa mga ganong pagkakataon po, minamaster tayo ng ating possessions. Hindi natin ginagamit yung possessions natin to serve, but yung possessions na yung mga tao na yung ginagamit natin to serve the possessions. Meron po ako naalala na, alam niyo po ba sa Amerika, ang daming cases na naiiwan yung mga bata sa loob ng kotse and namamatay. Naiiwanan ng magulang sa loob ng kotse, hindi nila naalala na yung anak nila kasama pala nila. Namamatay mga bata. Alam niyo po ang kanilang advice? Pagpasok mo ng sasakyan, ilagay mo daw yung cellphone mo sa likod ng sasakyan para hindi mo makalimutan na nandun yung anak mo sa likod ng kotse pag bababa ka. Imagine, mas mahal mo pa yung cellphone mo na hindi mo makakalimutan bago ka bumaba kaysa dun sa anak mo. Hindi man po ganito ka-extreme. Pero meron po ba sa inyong buhay na nagmamaster over you na mas mahal nyo pa kesa sa inyong mga mahal sa buhay? Yan. Minsan we are valuing possessions to the place that we are not being Christ-like. Katulad sa storya, sa sobrang pagmamahal niya sa vinyl records, hindi na siya naging Christ-like father. Lagi nga siyang galit kasi hinahawakan lagi yung vinyl records ng kanyang anak. Alin bang mas importante? Minsan, yung mga bagay na hindi importante, yun yung nabibigyan natin ng oras. So what are we going to do? We have to admit it. Meron sa mga buhay natin na nagmamaster sa atin. Ano itong mga bagay na ito? Ano mga possessions na nagmamaster sa inyo? Alam niyo po kung ano nangyari? Nung inadmit nitong lalaking ito, nung father na ito na nagkamali siya, hindi lang siya naging malapit muli sa kanyang asawa at mga anak. Mas naging malapit din siya sa Diyos. Yeah. Even little things can become idols when we depend on it for happiness rather than depending on God. What is there in your life that can easily become an idol? Many Christians have testified that money and finances had become idols para sa buhay nila. Christians ito ha. We look to money as the thing that will make us happy by allowing us to buy or do something. But when we realize that only God can make us happy and see money as only one of the ways God will provide for us, we remove an idol that separates us from God who gave it in the first place. Yan, so assess po natin yung ating mga sarili if nagiging idol ba natin yung possessions na bigay ng Panginoon. Kailangan po nating i-admit. And then talagang we need to decide na hindi ito makakagambala doon sa aking relationship sa Lord. Next, you will have more than you need. How you give affects how you receive. So ito po yung verses na rin na nabanggit sa mga nakaraang preaching. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So isa pa pong verse, Proverbs 11:24. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. So yan. So kung paano tayo nag-give, ay naapektuhan kung paano tayo nagre-receive. I remember dati po,
lalo na nagsisimula kami sa ministry, meron yung mga nag-aabot ng love gift. Pero nung una, talagang tanggi kami, hindi na po. But then we realized, ito po si Pastor din po yata nagbanggit sa amin na, yung parang pinipigilan namin yung blessing para doon sa tao na yon. Kasi merong kaakibat na blessing yung pagbibigay nila. So ngayon, kapag kayo may nagbibigay sa amin ng love offering, tinatanggap namin and we pray for the blessing doon sa tao. Kasi may blessing po sa pagbibigay. Yan. Sabi dito ni Paul sa Philippians, "Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied." So baka nasa isip nyo na kaya tayo nagsisiri sa giving, kailangan ng church, kailangan ng church, kailangan ng pera ng church. Actually, in this verse, sinabi dito ni Paul, what I desire is that more be credited to your account. Alam ni Paul, nung sinasabi niya ito, na doon sa pagbibigay ng mga taong ito, merong kaakibat na blessing, na reward. Sabi dito, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Tapos anong sinabi niya? God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Hindi kayo magkukulang because what you did is an acceptable, a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. What we want to teach you dito sa mga nakaraang preaching sa buong series is for you to grow in your relationship with Christ through giving. Hindi po namin kayo fino-force to give. It's between you and God. Ano po yung sinasabi ng Panginoon sa inyo tungkol sa paggamit nyo ng possessions nyo? Kung hindi po tayo magmamature dito sa bagay, or even sa bagay na ito, even nga sa tithing pa lang, paano po tayo mag-grow pa? Hindi po para sa amin ito. Hindi po gusto ng church ng pera. Though kailangan syempre for operations, pero hindi po ito yung point. Gusto rin namin na i-bless tayong lahat ni God through our giving. Pero ito po baka po misunderstood natin. Hindi po tayo magbibigay para may makuhang reward. Hindi po tayo magpo-force kay God na, God, nagbigay ako ng ganitong amount, dapat ganitong amount yung ibigay mo sa akin dahil sinabi mo sa iyong mga salita. Whoever sows, di ba? Mga ganyan. Hindi po ganon. Tinitingnan ng Lord yung puso mo sa pagbibigay. At kapag ang puso natin ay talagang nakaangkla sa Panginoon sa ating pagbibigay, alam natin, hindi tayo magkukulang at sobra-sobra pa yung ating marireceive from Him. So we have these 3 great truths about giving and receiving, pero hindi ko na po masyado i-discuss. But number 1, you set the standard for how much God will bless you financially. So ito po ay galing lamang dun sa 2 Corinthians 9:6 na whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Pero syempre hindi po ito yung motivation sa pagbibigay na para madami akong pera, magbibigay ako na marami. So it's not like that. God's financial blessings do not start until you give first.
So bakit? Because you have to honor the Lord with your wealth. Sinasabi to sa Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, ito po yung concept ng first fruits, yung sa number 2. Kasi ito po ay step of faith. Kaya, di ba, ang napag-usapan natin sa pagpa-planning ng giving, even before natin tanggalin lahat ng ating gagastusin for the month, ay uunahin na po nating tanggalin. Itabi yung para sa Panginoon. Dahil ito po ay step of faith, na alam natin na kapag inuna natin ang Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. And lastly, God always gives more than you do. Nakita na po ba kayo ng commercial kung saan nadaya kayo? Kung ara yung burger, ang taba ng patty, punong-puno yung may tomato, may lettuce, may pickles. Tapos nung bumili kayo dun sa mismong fast food chain, ang liit ng ampis nung tinapay. Meron na po ba kayong ganong experience? So ang God po, hindi ganon. Ang God po, ang ibibigay sa atin ay sobra-sobra, sapat na at higit pa. Yan. So meron nga pong isang illustration na sabi kasi ng isang tao dun sa Kristiyano, bakit ba bigay na bigay hindi ka nagkukulang? Sabi niya, kasi ang ginagamit ko ay shovel sa pagbibigay, pala. Pero ang God, meron siyang mas malaking shovel. So kapag naglalabas siya nung lupa, yan, ang laki nung kay God na pala, puno agad siya. Hindi magkukulang. Yan. So God will meet all your needs. Naniniwala po ba tayo dito? Sinasabi sa 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace overflow to you so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. All grace, lahat ng grace. We don't deserve God's generous rewards. Pero sino po dito ang hindi pinagkukulang ng Panginoon? Amen. Kahit nga minsan hindi tayo faithful, di ba, sa pagbibigay, tayo pinagpapala pa rin. Tama po ba? Because of grace. All grace. Tapos yung grace nag-overflow pa. All grace overflow to you. Di ba po? Hindi lang all your needs eh. Higit-higit pa dun sa iyong kailangan. Sabi dito, able to make. God can provide all that you need. Amen po? He is able to give you abundance. He is all sufficient. All sufficiency means He will never leave you with any need unmet. Lahat ng pangangailangan ay ipoprovide. Everything, as in all aspect, including financially. Hindi magkukulang. Pero ito po, hindi ipoprovide ng God exactly what you want Him to give you. Minsan, meron tayong iniisip na ito Lord, yung ibigay mo sa akin. Pero hindi ito yung minsan ay binibigay ng Panginoon sa atin because He knows what's best for us. He has something better in mind. Yan, so, hindi po tayo magtatampo sa Panginoon kung hindi makukuha yung ating ine-expect sa Kanya. Kasi, iba yung logic ng Lord sa logic mo. Yan. Trusting God. Alam niyo yung baby, ang saya-saya, kahit ginano ng nanay.
Yan po yung trusting. Na kahit di ba binabato pa yan ng mga tatay, ganyan. Hindi natatakot yung anak. Kasi alam niya, hindi siya pababayaan ng kanyang magulang. This is how Christians should be. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya whatever He wants us to do, kung sinabihan niya tayo ng itong gagawin mo, itong ibibigay mo, hindi tayo magdadalawang isip kasi alam nating hindi magkukulang ang Panginoon sa atin. But then, kapag habang tumatanda tayo, mas mahirap nang magtiwala. Tama po? Sino naka-experience yung team building, yung parang merong magpapahulog? Or sa youth camp, di ba may mga ganyan, yung mga trustful. Mabilis po bang magtiwala? Hindi po. Parang ang isang tao na first time sumakay sa motorsiklo. Yung taong first time na sumakay sa motorsiklo, pilit niyang binabalanse yung kanyang sarili doon sa motor. Ano pa nangyayari? Mas nahihirapan yung driver. Tama po kayo, Michael? Hirap yung driver kasi dito siya papunta, merong ang bigat mo sa iba ka papunta kasi pinipilit mo na ibalanse yung motor para dun sa driver. Pero ang dapat mo lang naman talagang gawin ay mag-relax at hayaan yung driver na ipunta yung motor kung saan niya gustong ipunta. And this is what we should do sa pag-trust sa Panginoon. Hayaan natin siya sa ating mga buhay. For our conclusion, meron po akong isang tatawagin na kapatid na hindi lamang po nagpakita ng talagang pagiging faithful sa pagbibigay. Nakita rin namin kung paano siya nag-grow sa kanyang relationship sa Lord. Kaya po sa umagang ito po, gusto ko po siyang tawagin para kayo po ay ma-inspire sa kanyang buhay ng pananampalataya. Tinatawagan ko po si Kuya Caleb Montepalcon. Ayan, blessed morning po to everyone. So pinakilala na ako natin niya. So it was last year po that I really came to know and have a real and growing relationship with Jesus with the help of Living Waters Cross Current program, which started May 2023. If I'm not mistaken po, we are already having announcements as early as April about CTTP Nagcarlan being one of the hosts for the next PGL. I think that's PGL 20, October that same year, last year. Nag-set na po ako agad ng amount na ipepledge ko for PGL upon hearing this, since months away pa naman po yung PGL. And then June 2023, we started the preaching series about giving. This is in parallel with me undergoing the Cross Current program. Each Sunday, the Lord is impressing to me different amounts on how much I should give for the PGL. The total amount ended up 6 times the original na naset ko po noong April. Medyo malaki po yung amount pero I really felt God's conviction for that amount. And God has confirmed it through one of the preachings. Until today, I can still hear the words of Pastor Voltaire vividly saying, yung pera nyo, hindi nyo pera yan. Pera yan ng Diyos. So nagplan po ako kung magkano po yung need ko i-set aside every time I receive my salary. The plan was all set, saktong-sakto, planchado. I can give it before October. However, need na po pala yung amount by end of July as part of the preparation. It was really a struggle since wala pa po ako nung amount na yon on hand. After a while, God led me to my emergency funds. Pero all I have there was 4 times of the original amount. I just said to the Lord na I will give all I have from my emergency funds kahit nakulang since kailangan na din po ito for the preparation. Soon after, I heard na lang po na meron din po palang iba nag-pledge for the PGL.
with it, na-complete po yung total amount that the Lord has initially impressed to me. This was an aha moment for me. Yung expression ko po when I heard it is like, kaya pala. Yung total amount lang po pala yung pinakita ni God. Di naman pala ako yung need magpunan ng lahat. I really learned na hindi po sa lahat ng oras ay God will require from me, and hindi sa lahat ng oras ako ang magbibigay. That God is also speaking to other members of the body of Christ. This encounter taught me that I really cannot outgive God, for everything comes from Him. At times po, God will impress to me to give to a kapatid in Christ. I am always asking, talaga ba Lord? Di ko nga ka-close yan. Or baka nga di niya ako kilala. At the back of my mind, baka ako lang yung nakaisip na need ako magbigay to this certain person. And God is always faithful. He will use conversations with the brethren or even preaching to confirm na totoo yung sinasabi niya to give to this person, even though it does not make sense to me. I'll give to that person with a note na pinapaabot ng Lord, hoping it would make sense to them. These are just the few events that I encountered God in giving. Wala pong nangutang or nag-impose, walang parinigan ng mga need na ito to me. It is God who really stirred up my heart to give to these events and to these people. These are all on top of my tithe. Di po siya part or di siya included dun sa 10% na binibigay ko as my tithe. Before po, nagtatithe po ako ng 20% when I landed my first job because I heard about the testimony of William Colgate na nasa preaching po ni Ate Fatima last week that William Colgate is almost living just 10% of his income. I'm really amazed with this and nag-desire po ako to be like that. Pero yung root of my giving po pala is I wanted to get rich. Gusto ko pala maging mayaman. Just to compute it, kapag si William Colgate ay nag-earn ng 1 million a month, he can just spend for his living expenses, yung 10% nun, which is 100,000. Naging faithful po ako sa tithing of my 20%. But I have no intimate relationship with God. Tithing became a routine, just an activity for me, and there's no joy in such way of giving. When I had a clear encounter with God during the cross current last year, I started again with the basics of giving. I am now tithing 10% of my gross income. In addition to that, nag-commit po ako to stash 2 to 3% of my income as budget for church activities, the groups, or pledges. At times, God really wanted me to give beyond what I stashed for, just like what happened last year sa PGL. I enjoyed how God works not just to me, but also to the people receiving what He gives through me. It is such a delight when your giving has eternal value. Seeing your brothers and sisters growing in their relationship with Jesus, it really strengthens my faith with God na ginagamit niya pala ako in simple ways of giving. So as I write this testimony, I realized that the amount I gave for PGL last year was multiplied almost 5 times. And part of it is nagamit din po for sponsorship for a recent program. Indeed, when you give in the posture of giving back to God His money, God will increase your capacity to give. But more than that, you will experience a deeper degree of closeness with God every time you give according to His will. So to end po, let me just read you yung 2 Corinthians 9:7 sa Amplified Version. Let each one give thoughtfully and with purpose, just as he has decided in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver and delights in the one whose heart is in his gift.
To Jesus, who gave his life without conditions and who supplies all my needs, be all the glory. Ayan. Thank you po, Kuya Caleb. So, I pray na lahat po tayo ay magkaroon ng ganitong heart talaga na yung ang gusto is greater closeness to God and nagagawa ito through the giving. So, hindi po yung giving itself, but ano po, yun talagang ginagawa ng Lord sa ating mga puso through the giving. So, as a conclusion, yan. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Yan. So 2 Corinthians 9:6. And ito po, 3 blessings God gives to faithful stewards of His possession: greater joy, greater closeness to God, and you will have more than you need. As an application po ng ating series, so sa umagang ito po, I want you to make a commitment. So, pwede niyo pong isulat. Kung meron po kayong mga notebook, meron po kayong mga journals, pwede po kayong magsulat ngayon ng commitment between you and God. So, hindi po namin titingnan yung mga commitment na gagawin nyo ngayong umaga. It's between you and God nga po. Pero kung you have enough trust sa inyong mga leaders, sa inyong mga D-group leaders, pwede nyo pong pag-usapan. Ayan. So, ano bang example ng commitment? For example, from now on, I will give the 10% of my gross income to the Lord. Ano pa pong example? Simula ngayon, aside from my 10%, I will give 2 to 3%. Yan. 2 to 3% of my salary. So sana yung maging motivation for this commitment, hindi po for God to really mas pagpalain ka pa, kundi mas maging malago pa yung ating relationship sa Kanya. Sige po, I will give you siguro 3 minutes for that. Kung open din naman po kayo sa inyong D-group, pwede niyong pag-usapan sa D-group. But syempre, leaders, meron kayong greater responsibility. Kasi leaders, tayo yung magmo-model kung paanong magbibigay. And kung tayo ay hindi nagbibigay, paano natin tuturuan yung ating mga members on how to give. Paano naman sa mga estudyante? Yan. Nung ako po ay college, natutunan ko po sa isang youth camp, yung about sa giving. And simula nun, lahat ng mga natitira sa allowance, ibinibigay ko doon sa, dati merong malaki dyang banga, hinuhulog ko doon. Tapos ang saya-saya ko kapag ginagawa ko siya. Hindi dahil doon sa pwede akong i-bless ng God dahil doon. Kundi there's something happening in my heart kapag ginagawa ko ito. Na alam ko na ang Diyos alam kung ano yung aking nasa puso. Sabi nga po ni Rick Warren, we are most like God when we give. Kaya kung ang goal po natin talaga is to be Christ-like, let's give.
ang Diyos Ama nga, hindi ipinagkait yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. Ano ba naman yung mag-give back tayo dun sa mga meron tayo na talaga namang sa Kanya? So isipin natin po ito when we are making that commitment. And I hope and I pray na talagang mag-grow po ang bawat isa sa ating personal na relationship with God through stewardship. Yan, sige po. Kung okay na po ang ating mga paggawa ng commitment sa umagang ito, inaanyayahan ko po kayong tumayo at manalangin. Father, maraming salamat po. Dahil talagang hindi ka nagkukulang sa buhay ng bawat isa sa amin. May mga times na hindi namin nakikita yung kabutihan sa buhay ng bawat isa. Minsan hindi yung ine-expect namin, O Lord, yung binibigay mo. Ngunit, ikaw ang laging nagpapala sa bawat isa sa amin. At patawarin mo po kami, O Diyos, kung hindi po kami naging faithful na stewards ng iyong possessions. Patawarin mo po kami kung may mga pagkakataon na nagiging selfish kami. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na ginagamit namin itong mga possessions mo for our own self-gain. Para lamang sa aming sariling kaligayahan. Forgive us, Lord. If hindi po namin ina-acknowledge that you are the owner of everything. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi po kami nagiging faithful sa iyo. But this morning, God, you can see our hearts. You know the commitments each of us had made sa umagang ito. And dalangin ko po, O Diyos, na whatever man po yung sinulat namin, whatever man po yung i-decide namin, at yung mga pagdidesisyonan pa po namin sa susunod na araw kung hindi pa po kami makapag-decide ngayon. Dalangin ko po na ito po ay bunga lamang ng aming personal na relationship with you. Bunga po ng faith namin sa iyo. Yung pagtatrust namin sa iyo 100% na talagang hindi mo kami pababayaan sa aming mga buhay. And I pray, Lord, na talagang maranasan namin yung greater joy. Maranasan namin yung greater closeness to you because we know you will give us more than anything, Lord. You will give us, Panginoon, more than we need, O God, sa aming mga buhay. Binigay mo na nga po sa amin ang iyong kaisa-isang anak. And with that po, alam namin na we are more than blessed because with Jesus, we have everything. We thank you and patuloy nga po, Panginoon, na i-mold mo pa yung aming puso, yung aming buhay, na kami ay maging mga models, maging givers po ang bawat isa sa amin. Mga cheerful givers, na talagang gagamitin lahat ng meron kami para sa kalwalhatian ng iyong pangalan. We thank you. We glorify your name in Jesus' name. Amen. Amen. Yan po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Nasa end na po tayo ng ating series ngayong month na ito. And alam ko po na ang bawat isa sa atin ay maraming inimpress yung Lord sa mga natutunan natin in our giving. And tunay na, as I realize nga po, may times na hindi pa nga tayo nakakapagbigay. O ako personally hindi nakakapagbigay. Pero hindi naman nagkulang yung Panginoon, di ba? Parang
inisip ko nga po kailan yung time na nagkulang yung Panginoon sa aking buhay? Parang wala naman po, di ba? Sa inyo po, personally sa inyo, meron po ba? Parang never pong nagkukulang ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya as our relationship with God, sa oras na ito, patuloy nating awitan ng ating Panginoon sa umagang ito. Sige po. Patuloy natin siyang papurihan sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Awitan natin, ikaw lang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang sa aming mga buhay. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Sabihin natin sa Panginoon, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin
kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Bigaya mo sa akin lagi, laan ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hinibig mo ako noon pa man. Hinibig mo ako noon pa man. Hinibig mo ako noon pa man. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka namin papupurihan, Lord. Salamat sa pag-ibig mo at sa iyong pagbibigay lang lahat ng aming pangangailangan. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan, na-bless po ba ang lahat sa sermon natin ngayong araw? Malakas na amen. And malakas na amen pa po ulit sa mga handang magbigay ng kanilang makakaya para sa Diyos. Amen. So ayan, today's sermons po, pinarealize din talaga sa amin ni God na kung paano hindi nauubos yung isang tao, lalo na kung nakakonekta yung isang tao sa living water nga, sabi ni Ate Nina, which is si God, na source natin sa lahat. So, for our announcement po. And so for our announcement po, una po is, next week po ay meron po ulit tayong Timo Teens. So, ayan, we encourage everyone po, lalo na po ang mga kabataan, at yung ating po mga young at hearts na dumalo po sa, kailan nga ito, Kuya Daniel? Ito po ay same time pa rin po. Start ng 3 p.m. to 4:30 p.m. and minsan po nag-overtime. And ganun pa rin po, every first Sunday ng month. So, next week po is first Sunday ng November. So, encourage po namin yung lahat ng mga kilala niyo pong kabataan or pamangkin, pinsan na dumalo po dahil mas masaya po pag maraming mga kabataan ang nagpupuri sa Diyos. Ayan po. So at this moment po, tinatawagan po si Sister Cheryl Talangan para po sa ating One Big Faith Project. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Sino po ang masaya? Sige nga po, yung masaya ay pumalakpak ng 3. Pero tanungin natin yung katabi natin, are you happy? Ayun po yung sabi sa preaching. Sabi po sa preaching, may realization po kasi ako. The more we give, of course, the more we receive. And the more we give, the happier we will be. Amen? So let's claim it po. So ang One Big Faith Project po para po dun sa mga bago natin na attendee, siya po ay Development and Construction po ng ating National Office. And dun po nag-o-office ang ating National Head, si Reverend Voltaire Pablo. Okay, palakpakan po natin si Pastor. And nais po natin na maging maayos ang kanyang pangunguna at pamamalagi sa ating National Office. So, we will give. Ayan. So, na-recall ko lang din po dun sa mga datihan nating sermons ng ating pong pastor. Sabi po doon, the people of God, you and me, all of us, give to the church and to God because of our what? Gratitude to Him. Our giving po is a reminder of the blessing God gives us and gave to us through Jesus Christ. So we are nothing po without God.
And we have everything because of God. Tama po, ano? And it's not how much we give, but how much love we put into our giving. So let us be generous in giving dahil our giving will, sabi po sa preaching, will bless us. Our giving will meet needs ng other brother and sister, will meet the needs of the church, and it will meet also our needs. Our giving will unite God's people. Napakaganda po. Ano? And our giving will glorify God. So sabi po sa Romans 11:36, everything comes from God, everything exists by His power, and everything is intended for His glory. So let us give po according to our heart. So let us pray. Father God in heaven, thank you for your faithfulness, Panginoon. Salamat po sa iyong pagiging tapat sa amin kahit na minsan, Panginoon, kami ay hindi naging tapat. At naunawaan namin, Panginoon, na kami ay wala, Panginoon, kung wala ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkukulang sa amin sa bawat araw, Panginoon. And patuloy na minimit mo, Panginoon, ang aming needs. Continue, Lord God, to touch our hearts, Lord God, for this kind of worship, Panginoon, ang pagbibigay sa iyong gawain, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na handang magbigay para sa gawain mo, Lord God, ay patuloy mo pong i-bless sila, Panginoon, financially, Panginoon, most especially spiritually. Continue to bless their jobs, Panginoon, their businesses, O God, and continue to bless their hearts, Lord God, na patuloy na mag-umapaw, Panginoon, ang gratitude sa kanilang mga puso, Panginoon, and ang pagbibigay, Panginoon, ay maging expression, Panginoon, ng aming worship sa iyo. To you all the glory, Lord God, to you all the honor. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Huli na po yung PGL. Sa small group, kasi meron